papaano makapagtanim ng kasamaan ang makukulam sa iyo, o papaano ka magawa ng kasamaan na makukulam sa iyo, o paano makapasok ang kasamaan sa buhay mo. Kaya na maaari mong o maaari kang maghirap o ikaw yung mag-suffer ng kasamaan, o ikaw yung magkaroon ng hindi magandang pakiramdam, o ikaw yung makaranas ng demonic. So ayan kapatid, paano nga ba sila makagawa ng masama sa buhay mo o makapasok sa pagkatao mo? Ano po, yon ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan mo din sa makukulam. Example, girlfriend mo siya, boyfriend mo siya, kakilala mo siya, pamilya. Ayan, so maaring kung isa sila sa makukulam na nakipag-isa sa dyablo gamit ang kapangyarihan ng dyablo, makakapasok sila, makakagawa sila ng kasamaan sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mga bagay. Ayan, so nakakagawa sila dyan ng spiritual na kasamaan. Maaring sa gamit o maaring sa pagkain. Ano po? So nakakapagtanim sila sa iyo ng kasamaan. Ano po? So nailalagay nila yun sa buong sa iyo. Kaya nagkakaroon sila ng connection para sila ay makagawa ng spiritual na pasakit sa buhay mo, sa pagkatao mo. Maaring isa din yung pakikipag-sex mo sa mangkukulam para makapasok siya sa pagkatao mo, sa katawan mo, na maging dahilan para ikaw ay gawan niya ng iba't ibang klase ng sakit, o ikaw ay pahirapan niya. So marami kasing paraan ng mangkukulam kung paano gumawa sila ng spiritual na kasamaan. Maaring sa mga features, ayan, magamit din nila. Ano po? Ayan, depende sa kanila. Hindi sasabihin mong kung kaya galit lang sila, kaya lang gagawa sa iyo ng masama. Maari ding hindi sila galit sa iyo. Talagang ikaw yung napagtripan nila, o maaring ikaw yung napagtripan niya nagawa ng masama kasi nagkaroon ka ng connection sa kanya, kaya malaya siyang makagawa ng pangkukulam sa iyo, paggawa ng hindi maganda sa bawat katawan mo o demonic. At saka marami pang iba na paraan ang mangkukulam kung paano sila kagawa ng kasamaan sa pagkatao mo, sa buhay mo, sa pagiging open mo sa mangkukulam. So kaya maaring kaya dapat maging open ka din sa ating Panginoon, kasi hindi sila makipanginoon, makidemonyo sila. So takot sila, or antichrist yung mga mangkukulam, sa madalit sabi. So takot sila sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil alam nila mawawalang bisa yung kapangyarihan ng kasamaan. So yun kapatid, tuturo ko lang sa iyo kung paano makapasok ang mangkukulam sa pagkatao mo, sa buhay mo. Pero tandaan mo na maaring maputol yung kasamaan na yan na ginagawa sa iyo ng mangkukulam,
yung kapangyarihan na yan na kasamaan na ginagawa sa'yo ng makukulam, kung ikaw ay susurrender o yung makukulam na yun ay susurrender din sa ating Panginoong Jesucristo sa tulong ng Holy Spirit. Ano po? Syempre, makapangyarihan si Jesus Christ at ang diablo ay walang kapangyarihan sa ating Panginoon. Amen. Kaya mas maganda sumurrender ka sa ating Panginoong Jesucristo sa tulong ng Holy Spirit. Kaya yun yung magpapawalang bisa sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoon. Yun nga po sa tulong ng Holy Spirit para ikaw ay makalaya dyan sa ginawang kasamaan demonic ng makukulam sa bawat parte ng katawan mo. Yun lang yung makakatulong sa'yo. Amen. Yung paglapit mo sa ating Panginoong Jesucristo sa tulong ng Holy Spirit. Pag-surrender mo. Na kahit yung makukulam, kapag siya ay nalaman mo siya, yun. At kahit sumurrender siya sa Panginoon, kahit nakapag-isa sa diablo, basta gusto niyang talikuran yung kasamaan na yun, pwede pa rin siyang, kung halimbawa gusto niyang manumbalik na uli sa Panginoon, matutulungan siya na maputol yung pakikipag-isa niya, yung engagement niya sa diablo. Ano po, mapuputol yun kung naniniwala siya na natatalikuran niya yung kasamaan niya, tatanggapin niya si Jesus kung susurrender din siya. Ano po, sa tulong ng Holy Spirit. Amen. Kaya kailangan lang maniwala. Ano po, so walang ibang tutulong sa atin kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa tulong ng Holy Spirit. Amen. So every Sunday po, ayan, naglalay po ako. So maniwala po kayo at yun ay mangyayari sa inyo kung kayo ay manunumbalik. Ano po, kung kayo ay susurrender. Ano po? Amen. Ayan, God bless po sa inyo. Thank you.